Mayong hapon sa tanan. Salamat ta sa mga bisita na duha taga Likod, na duha taga Tuburan. Salamat ta ninyo diha. Salamat sa ni Helen na maayong biyahera nakauli siya safely. Miduyog punta sa kasubo nilang Alvin sa nahitabo sa iyang brother-in-law. Salamat kayo sa nag-sponsor sa atong snack. Basta taga Purok Kapalaran, maayo na sila maluto biko. Basta kay inikaon akong daghan na mugilok akong ilong. Mao nang daghan lubi. So, dako po natong pasalamat sa mga nag-support ani nga church financially. Kagmay man og dagko, nahibalo ko nga ang Ginoo mga panalangin ninyo sa inyong pag-support financially ani nga church. Kapong adlaw si Russell nakasulwining siya duha, then nakahatag may trucks. Daghang tao dito sa Boulevard gahapon. Ang uban mga Chabacano naman to, pero dili taga Pagadian. Basta tunga-tunga pa lang ko sa tunga-tunga lang sa Boulevard, hurot na akong trucks. Balik na po ko kasi nandiyan dito mas tumoy. Nagkuha na po kong trucks kay ako gibalikan tong wala na akong taga Daghan kayo uban dili kabalong Binisaya. Kaya maagian ako, unsa man bililon, katawanan kayo. So, mauna atong mga activities gahapon, wa ko ka Bible study kay katong Bible studyhan ngit mo kay balay. Wala ta ka Bible study. So, by the way, atong ampo si Makeng kay mo biyahim dayto ron. Karon gabi o karon na? Mao ba? So atong iampo na. Mobalik man dahil kuno sa Disyembre. So, mao na atong mga activities gapong adlaw. Salamat ta sa Ginoo, nagapadayon ta sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Karong panahon na dili na kayo puno ang YouTube sa gira. Murag hapit na siguro na mahuman ang gira sa Israel ug sa Hamas ug sa Hezbollah. Kaya ang Hezbollah murag doon na sila mo surrender na mo makig-ceasefire na ba. Ang Israel dili man pud makig-ceasefire. Gusto nila nga ang ilang gusto nga disarm ang Hezbollah. Then mo atras dito sa Lebanon, hawaon sa Lebanon ba. Kanang Hamas diha sa Gaza murag guerrilla na lang na ilahang gihimo, guerrilla warfare batapok-tapok kanada. Dayon nga daghang ka sundalo mga Israelites. Nabot na ang sundalo dito nga Pilipino. Nangayog tabang si Netanyahu sa atong presidente. Gitabangan siya, gitapadala sundalo dito sa Israel. Ako pag balon ako, nalipay ko. Ay kita rin panalanginan na ang nasod sa Pilipinas, panalanginan na kanang gihibo sa atong nasod. Kay sukat pa sa una, katong panahon sa gipanglutos ng mga Hudiyo, atong presidente si Manuel L. Quezon, usa sa presidente nga nag-invite sa mga Hudiyo nga manidres Pilipinas. Ang uban gani, nabilin mga address pagkadian ng uban. So, doon na tayo lig-on kayo nga friend relation sa Israel. So, na marag naabot na, marag gabi nakabasa ko, nakaabot na. So, sa itong misahe karon, manindog ta, atong basahon ang naa sa screen. Hebrews chapter 9, verse 13 and 14. 9, 13, and 14. Okay na mo? Sige, kamoy basa ng Hebrews 9:13. Ready, read. Verse 14, go. Okay, naay akong gi-underscore din nga first ato pa ang Binisaya is maghinlo.
Makampo ta. Amahan na mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa mga kamot nga naga-suportar financially aning buluhaton amahan. Salamat kayo sa among mga bisita, salamat sa nagabiyahe nga ania sila karon mayo ang ilang pagbiyahe bisan kadtong mga dunay kasubo sa kasing-kasing niya sila og among gipangamuyo kanimo Ginoo nga ihatag kanila ang kalipay kuha ang kasubo silang kasing-kasing amahan. Among gipasalamatan ikaw Ginoo bisan sa hait nga salabutan nga imong gihatag sa among Sunday school teacher nindot nga pagtulunan o sa mga nindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo nga nandam among kasing-kasing pagpaminaw sa imong pulong. Amahan mo langit nun, nini nga kahaponon, tagaay gahom ang imong pulong. Akong ipangamuyo nga ikaw gyud amahan magapatiliwala pinagis balang spirito, abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ o tabuni the whole building Ginoo sa imong bililhon dugo. Aron magapadayon kami uban sa among kalipay, uban sa walay mga istorbo amahan. Bisan kani mga equipment among gigamit Ginoo, proteksyon ni amahan. Kini among pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. Ato mensahe karon ako nang ipakita ninyo kaya ato mensahe, thank God for the power of the blood of Jesus Christ. Mao na ato mensahe. So, dunay mga komentaryo ba? Dunay mga komentaryo nga si Billy Graham kuno noted man gyud to nga evangelist. Grabe kayo to si Billy Graham magwali. Kanang auditorium bitaw nag-invitation nila ang mga tao ra higupon. Nag-invitation niya to receive Jesus Christ as personal savior. Pero doon ay mga komentary niya nga wala kuno sila makadungog nga si Billy Graham yang gitagaag emphasis ang blood. Wala siya o gospel, death, burial, and resurrection. Death for all our sins, buried, rose again the third day according to the scriptures. Iyahan ang giwali. Pero wala siya makamention og blood. So gabi nagwali siya og John 3:16 ang iyang gawali. Sa katulgo na kay ko ako lang yung gihuman ba kay ako gyud pangutan ako gyud hulaton kung mo-mention ba gyud siya og blood. Sabi naman wala gyud siya mag-mention og blood. Nahuman na lang. So akong baliko ng pang-istorya din sa matag usa nga ang church gani nga dili na mo wali og blood, dili na mo wali og blessed hope kanang rapture. Dayon lain na ilang Biblia di na King James Version. Matud pas Biblia kana nga denomination is falling away sa tapat. Pirmiro gatindog na then natumba na ba meaning ning apostasy siya ning biya na sa tinuod nga pagtulunan. So mao na nga dinhi katong ato mensahe last Sunday is a blessed hope, is about the rapture. Karon it's about the blood. So mao na ato mensahe karon, salamat sa Ginoo sa gahom sa dugo ni Jesus Christ. So thank God for the power of the blood of Jesus Christ. Mao na ato mensahe karon. Now, dunay usa ka medical doctor pero at the same time theologians po siya. Ang ngalan niya is M.R.D. Haan. Nagtuo ko nga mauni siya ang pag-iya atong daily bread. May matod pa niya, the Bible is a book of blood. Matod pa niya, ang Biblia kuno libro ni sa dugo, wholly distinct from all other books for just one reason. Lahi gyud kuno siya, ang tibuok ani lahi gyud kuno sa gikan sa tanan mga libro sa usa lang ka katarungan. Namely, that it contains blood circulating
through every page and every verse. From Genesis to Revelation, we see the stream of blood. Muna yang gisulti. So, yun siya nga, ang Biblia ko no, libro ni sa dugo nga ang tibuok na lahi gyud sa tanan nga other books. Sa usa lang karason nga naa dinhi sa sulod ang dugo nagtuyok-tuyok ba sa pinaagi sa matag pahina every page and every verse. Gikan sa Book of Genesis to Revelation, ato kunong makita ang sulog sa dugo. Mao na yang gisulti. So, nagtuo ko si Dr. Haan was absolutely right. Nagtuo ko nga si Haan hingpit ang iyahang pagkainsakto. The Bible is a bloody book. Ang Biblia bloody guni nga libro. From the first verse of the Bible to the very end, there is a trail of blood. Dunay mga agi sa dugo nga murabag halas ba nga naglatay-latay sa pinaagi sa iyang mga pages, pinaagi sa iyang mga pahina. Gipadayag ang hulagway sa usa ka paglukat sa penalty sa sala sa tao, pinaagi sa dugo nga available nga maangkon sa tanan kinsa moduol sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagtuo. So nini kahapon let me share with you some insights, mga talan-awon ba, mga pagtulunan nga nagpadayag ani nga bersikulo nga atong gibasa karon. Mga insights ni, mga panlantaw ni nga mao'y hinungdan nga bisan kini mong ulipon makaingon nga salamat sa Ginoo tungod sa gahom sa dugo ni Jesus Christ. So mangutana ka, what are this power? What are this power? Tulo ra man ni ka powers. Number one, power to cleanse. Dunay kagahom sa paghugas, paglimpyo. The word purge, katong atong ibasa ganiha, ambot pasabot ito adto is to cleanse and free from filth. Kala bang hugasan to, then magawas no naka sa kahugaw. Mao na ibot pasabot atong purge. It refers to the cleansing of a leper. Nagpasabot ni parehas sa ni kanang gihugasan kanang mga nagsakit og leprosy or ceremonial cleansing. Now, the blood of the Old Testament sacrificial system could never completely cleanse the stain of sin away. Nahibalo man ta nga sa Old Testament system, kung makasala mga Hudyo, dala sila dito animal. Pagdala dito animal, dalon dito sa niadto tabernakulo, then pagkasulod na dito na sa ilahang templo. Dalon nila na dito pare nga magtaga dito. Dayon kadtong magdalag animal kay nakasala siya, gunitan niya ang ulo, ana na siya. Ang bot pasabot adto mingon siya, Ginoo, mo sulbad sa akong sala kining animal, gumitan niya sa ulo. Then kuha na tagaan siya hunting sa pare, iyang gulgulon ang liog. Pag gulgol sa liog na saluron to sa pare katong dugo. Then ang dugo mao to iyang ihalad. Mao na ang Old Testament sacrificial system. Kadtong sistema dili to could never completely cleanse the stains of sins away. However, amen, the blood of Jesus cleanses the sinner completely. Mauna na siya ang dugo ni Jesus Christ. Ato lang ng basahon. Revelation chapter 1 verse 5 and 1 John 1:7. 1 John 1:7. Okay, mauna gingon ni John. Ingon si John.
O gikan ni Jesucristo kinsa mao ang matinumanon nga saksi o ang unang gibanhaw sa mga patay o ang prinsipe sa mga hari sa yuta ngadto kaniya nga nahigugma kanato og mihugas kanato gikan sa atong mga sala diha sa iyang kaugalingon nga dugo. Further, ingon si John, ingon siya, apan kung kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya, anaas kahayag, kita adunay pakigambitay sa usa ug usa. Paminaw, ug ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. See, so kanang akong gisulti ninyo, let's back up by verses. Okay, so mao na ang gisulti ni John in Revelation and 1 John. Mao ni ang rason, mao ni ngano nga ang magsusulat sa New Testament makahimo sila pagsulti nga ikaw nga na save, ikaw nga nakabaton ni Jesus Christ, you are justified. Ang imong bahinon ni nga word justified, just if I've never sinned. Mao na ang justified. So that is, we have been declared. Ikaw nga usa ka save, gideclare na ka nga matarong uban sa Ginoo. So mao na nga kung dili pag yung kasigurado sa imong salvation, then kinahanglan ka masave. Kinahanglan ka maluwas. Atong basahon ng sulat ni Paul. 1 Corinthians 6, 9, 10, 11. Okay, kanang verse 9 and 10, mauna ang mga unbeliever kaniadto. Mauna ang mga kinabuhi adtong mga Corinthian believers. Mauna kung kita wa patamase posible usa niini ang atong mga ang atong kinabuhi. Mao dire ingon dire. On the other hand, kaning mga gipang describe dinhi nga kinabuhi sa tao, kanini sila maluwas ni siya, pinagis dugo. Akong basahon ba? Wala ba kamo nahibalo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw pagpalimbong, walay mga tigbuhat ug daotang pakighilawas, ni mga tigsimba ug Dios, ni mga mananapaw, ni mga bayot, ni mga tigpahimulos sa ilang kaugalingon, uban sa mga lalaki, ni mga kawatan, ni mga maibugon, ni mga palahubog, ni mga bugal-bugalon, ni mga mangingilkil nga makanunod sa gingharian sa Dios. So, makita nato ang kaning mga kinabuhi sa tao dito sa Corinth. Pero verse 11 ingon dire, og ingon ni ana kaniadto ang pipila kaninyo, apan kamo nahugasan na, apan kamo nabalaan na, apan kamo gipakamatalong na diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. So mauna ang gisulti ni Paul. So that is, we have been declared right with God. Amen. Okay. Now, the blood as a cleansing agent. William Cowper's hymn, awit ni hymn, speaks of a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Kaning ambot pa sa butan ng Emmanuel, God in flesh, God in the flesh, muna Jesus Christ. Amen. Where sinners plunged beneath that flood lost all their guilty stains. Awit niya, ang uban siguro ani ninyo kahiwalo mo ani. Now, the Apostle John, mingon siya that the blood of Jesus Christ cleanses from all sin. Now, the multitude in Revelation 7 had washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
in the blood of the Lamb. Ato ganing basahon. Revelation chapter 7 verse 13. So mao ni gingon ni John isa. Ug usa sa mga ansyano mitubag nga nagaingon ngari kanako. Unsa man kini sila nga gisuluban og maputi nga mga bisti. Yun diri. Diin ba sila gikan? Verse 14. Ug ako miingon ngadto kaniya, Sir, ikaw nasayod. Ug siya miingon kanako ni John, kini mao sila nga migawas gikan sa dakong kasakitan tong tribulation period og naghugas sa ilang mga biste og mihimo kanila nga maputi diha sa dugo sa nating karnero. So mao na itong mga tawhana. So on a spiritual level, the blood of Jesus has the power to take the blackest heart. Bisag unsa pa ka itom ang imong kasing-kasing, hugasan na, maputi na sama sa snow. Matod pa sa pulong sa Dios. Atong basahon daan diri Isaiah chapter 1 verse 18 and 1 John 1:7. Kaduha na nato ning pagbasa ni. Ako lang basahon ng Isaiah 1:18 insa. Umari kamo karon og usahan ta paghusay nag-ingon si Hiuba. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibe. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. 7, ako na lang padayon apan. Kung kita maglakaw diha sa kahayag, maingon nga siya anas kahayag, kita adunay pakigambitay sa usaw-usa og ang dugo ni Jesucristo nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. So unsaon nimo giwali nimo sa katawhan ang pulong sa Ginoo nga di nimo i-mention ang dugo. Muna ako bisag makadungog kog mga maayo kay nga preacher, maka-appreciate ko, pero dili gani mo mention og dugo, mawala akong dako ka respeto ba. So mauna nga pinagi aning pulong sa Dios, makapasalamat nga there is a fountain, dunay tuburan nga puno uban sa dugo. Ato kung basahon ng awit man ni Asya. Ingon dire, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. And sinners plung. Sa ito pa, ang sinner kuno mituslob. And sinners plung beneath that flood lost all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there have I do vile as he wash all my sins away. Their dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. Dili gyud mawala ang dugo sa ang gahom sa dugo ni Jesus Christ. Tungod kay katong paghuman sa iyang pagabanhaw niya, katong iyang dugo gidala niya dito sa mercy seat sa langit. Tua dito ron sa mercy seat sa langit ang iyang dugo. Tua pa dito, wala na o basa pa na dito. Mauna nga hantod karon na ay dili gyud mawala ang gahom niya na. Dayon ta ang awita, ingon diri. Till all the ransomed church of God be saved, to sin no more. Ere since by faith I saw the stream thy flowing once supply. Redeeming love has been my theme, and shall till I die. There is nobler, sweeter song I'll sing, thy power to save. When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave. So,
Mao ni ang uban ninyo kabalo siguro aning awita di lang ko mapatuwa to kag awit kay di ko kabalo tono kaning uban ani. Number 2. Power to change. Power dunay gahom nga mautro ang tao. Power to change. Now, when the blood of Jesus is applied by faith, it purges the conscience from dead works to serve the living God. So sa panahon nga ang dugo ni Ginoong Hesus ma-apply diya sa imong kinabuhi pinagi sa mga pagtuo matod pas Biblia, mahinlo ang atong konsensya sa mga patay nga mga buhat aron ta makaalagad sa buhi nga Dios. Unsa man ang conscience? Ang word conscience maunang part of you, part of me nga dunay gahom pagpili unsay matarong, unsay sayop. Konsensya na naana sa matag usa nato. Kanang mingon ka nga kani insakto na matarong na siya. Kani niya sa di na sayop niya. Abi nimo that is the work of the conscience. Konsensya na siya. So, the idea here is that when you are saved, ang idea ani kung ikaw na saved, maka-experience ka og change of heart. Maka-experience ka nga mautro ang imong kasing-kasing nga mo resulta na sa mautro po imong lifestyle. Mautro imong lifestyle. So, ang idea ani is that naa kay bag-ong kinabuhi. The idea is that of a new life. Now, the Old Testament sacrifices of blood animals, dili gyud siya makaproduce og mga kabag-uhan og change. Upon the blood of Jesus Christ brings with it that awesome power to forever change those spouse exposed to it. Balik ko na ko. Dito sa Old Testament, sacrifices, ang dugo sa animal, dili gyud to makaproduce og kautruhan sa kinabuhi sa tao. Katong mga Hudiyo kaniadto. Apan ang dugo ni Jesus Christ nagdala na og matingala katingalahan kay gahom nga hangtod sa kanturan ma-change ang imong kinabuhi kinsa tong mituo ni Jesus Christ. Atong basahon ni 2 Corinthians kanini siya. 2 Corinthians 5:17 ingos Paul. Busa kung si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna. Ang daan nga mga butang nangawala na ug tan-awa, ang tanang mga butang nangabag-o na. Ephesians chapter 2 verse 10 siya, kay kita ang iyang mga hamiling binuhat gimugna diha ni Kristo Hesus, alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kaniya. Now in the Old Testament, when a person left the tabernacle or temple, ang una ani tabernacle man ang ilaha din paghuman templo na. After attending a blood sacrifice of animals, he was exactly the same person he had been before the sacrifice. So mauna sa Old Testament. Kaya sa Old Testament goal magdala kag animal dito para makuha ang imong sala. Unsang katong sala ni mong miagi, unya katong nagdala ka ditong animal, hangtod diha wala to, nabura na tong imong sala. So ang tao kaniadto dili gyud siya mautro ang iyang kinabuhi. Mao gyapon. Napasaylo lang siya, mo na yung remission. Napasaylo lang siya sa iyang sala taman atong panahona. So kung ang tao matagbo niya si Jesus Christ o ang iyahang bililhong dugo, dunay kautruhan, ang kautruhan sa kinabuhi alang tawhana, dramatic kayo. The sinner is literally
made a new creature. Dayon, i-indwelt siya mismo sa Ginoo. Kay siliuhan man siya sa Ginoo sa balaang spirito. Ato ang basahon 2 Peter chapter 1 verse 4. Kami basa, ready read. Mao na naa siya ang usa ka tawo nga matagbo niya si Jesus Christ, mutuo siya ni Jesus Christ, mutuo siya sa dugo ni Jesus Christ. Ingon ang pulong sa Dios, mahimo siyang new creature. Ingon siya, pinagi niini gihatag nganhi kanato ang naghingapin kadako o kabililhon nga mga saad. Aron pinagi niini kamo mahimong mga umaambit sa langit nung kinaiyahan nga nakalingkawas na sa pagkadunot nga ania sa kalibutan pinaagi sa pag-ibog. So, ang resulta ni change of attitude. Ang resulta sa imong kinabuhi, mautro ang imong kinaiya toward sin, sa sala. Dayon mautro ang imong pagbati ngadto sa sala. Mautro ang imong mga activity ngadto sa sala. If a person ever experience the blood of Jesus, that person is forever changed. Balik ko na ko. Kung kanang tawhana maka-experience siya sa pagtuo diha sa dugo ni Jesus Christ, kanang tawhana mautro na siya hangtod sa hangturan. Hangtod sa hangturan, mautro, hangtod matay siya, utro na iyang kinabuhi. Kaya utohon siya sa Ginoo. Now, doon na yung usa ka istorya when Evangelist John Wesley, dugay na ni 1703 hangtod sa 1791, mauna ang existence kinabuhi ni Wesley, was returning home from his service one night, he was robbed. So, ingon na siya, si John Wesley, nag-servisyo siya, then pauli siya, atong gabhion na, gikawatan siya, gihold up ba? Gihold up siya. Now, katong kawatan, ang kawatan, gamay ra gyud iyahang nakita nga kwarta dito ni Wesley. Gamay ra iyang kwarta, nya doon na dito yung mga siguro sa iyang bag doon ay Christian literature. Na dito siguro tracks dito. So, samtang katong kawatan may biya niya gitawag ni Wesley. Ingon si Wesley, stop. Doon ako, I have something more to give you. Doon na pa ko something more nga akong ihatag nimo. So, natingala tong kawatan. Ni hunong din natingala. Giingnan ni Wesley, my friend, ingon si Wesley, you may live to regret this sort of life. Siguro magkinabuhi ka, magmahay ka ng kinabuhi. Sa imong kinabuhi. Ingnan siya, if you ever do, here is something to remember. Mao na ibutang imong hinumduman. Giingnan niya, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Ang kawatan, nagdalig lakaw ang kawatan. Dayon, paghuman ato si Wesley, nagampo siya nga katong iyang mga pulong mamunga to atong tawhana. Mao siya ang story. Now, years later, may abot ang pila ka tuig. Si Wesley was greeting people after a Sunday service when he was approached by a stranger. So, niagi ang pila ka tuig si Wesley, iyahang gikumusta tong mga tao dito pag human sa serbisyo niya. Then giduol siya sa usa ka estranghero at sa kaila. So, what is surprised to learn, na surpresa siya sa iyang nahibalan kay katud ay visitor karon na believer na in Christ, successful businessman na. Maoda ito ang katong nag-hold up niya. Motong nag-hold up niya atong
atong bigawas siya gikaserbisyo years before. Abi nimo giduol sa tao, ingon siya nga utang nako diha kanimo ang tanan. Mao to ang gisulti sa tao. Mao to ang gisulti sa tao nga na-transform siya ba? Na-transform siya. Ingon si Wesley, oh no, my friends, ano, my friend. Ingon si Wesley, not to me. Ayaw pagpasalamat nako. Magpasalamat ka ngadto sa bilihong dugo ni Jesus Christ, mga maoy naghugas kanato sa tanan natong mga sala. So mao na ang testimony atong tawhana. Number 3, power to claim. Power to claim. So, the thought that is implied in these verses is that the sinner is brought to God through the work of the blood of Jesus. Okay, mao ni ang ideya din sa Ephesians chapter 2, 11 to 17. Ato lang ning kugihan og basa, daghan na pero kugihan na nato ning basa naman tay panahon. Ephesians chapter 2 verse 11, kaway basa, ready, read. Verse 12, go. Verse 13, go. Verse 14, go. Verse 15, go. Verse 16, go. Verse 17, go. Okay, mauna gipasabot ni Paul din in the book of Ephesians. Magpadayon lang ko. The blood of Jesus does far more than just wash our sins away. It also purchase us out of sin and make us the very position of God. So, ang dugo ni Ginoong Hesus, dako pa kayo ang nahimo niya, gawas nga gihugasan ta sa atong mga sala. Usab, gipalitan niya out of sin, o tungod ana gihimo tang giangkon sa Ginoo. Iyahan na tang position of God. Atong basahon ni Corinthians, kaning gisulti ni Paul. 1 Corinthians 6:19 to 20. 19, kami basa, read. Verse 20, go. Mao na akong giingon ganiha nga gawas nga gihugasan ta sa dugo ni Jesus Christ in salvation, then gipalit pud ta niya nga nahimo nga siya na karon ang tag-iya nato. So ingon diri, unsa wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu nga naa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios, ug kamo dili na inyong kaugalingon? Verse 20, kay kamo gipalit na pinaagi sa usa ka bili. Ang bili ani is the precious blood. Busa himaya ang Dios diha sa inyong lawas ug sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. So mao na ang kahimtang nato. If we are saved, gipanag-iya na ta sa Ginoo. Gipanag-iya na ta sa Ginoo, ug mauna ang katarungan ngano nga He can make any demands He chooses of us. Makadiman ang Ginoo nato sa unsa iyang
gusto nga iyang ipahimo nato. Iya hatang we are His and we are to obey His will without question. So, iya hata mauna nga kinahanglan musunod ta sa kabubuton sa Dios nga dili nata mangutana. Of course, ang usa ka tawo nga gilukat ang penalty siyang sala pinagis dugo ni Jesus Christ, kanang kalaga malipay na sa paghimo sa mga paghimo sa kabubuton sa Dios. John 14:15 ingon nito, kung kamo na higugma kanako, bantaye ang ako mga sugo. Mao na ang sulti ni Jesus Christ. Now, the old songwriter said, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Ato nagikanta karayang buntag. So, si Andre Crouch, ingon siya, the blood that Jesus shed for me way back on Calvary is the blood that gives me strength from day to day. And it will never lose its power. Kung nag-ingon niya. So, mapasalamat sa Ginoo nga dunay gahom ang dugo. No matter what you give Jesus, He will wash it in His blood and make it over again. So, kanunay good ning gi-apply sa Ginoo ang dugo niya kanato, first sa atong salvation, ikaduha sa kung makasala ta sa gihapon ni Paul sa Dios, mga itagpasaylo hugasan ta sa dugo ni Jesus Christ. Over and over mao na ang gihimo sa Ginoo nato. So, thanks to the power of the blood of Jesus, it justifies, it redeems, it forgives. According research gud ni abahin sa blood, ug ato gud ni basahon ni bersikulo ani kaning tulo lang sa. Okay, justifies. Romans 3:9. Ready, read. Ephesians chapter 1 verse 7, go. Colossians chapter 1 verse 14, go. Okay, so balikon ako, salamat sa gahom sa dugo ni Jesus Christ. It justifies us, it redeems, it forgives, it made us nigh, gipaduol ta niya, it gives us peace, gihatagan ta kalinaw, it purges your conscience. Gihinluan ang atong konsensya. Okay, kamoy basa na. Ephesians chapter 2 verse 13, go. Colossians chapter 1 verse 20, go. Hebrews chapter 9 verse 14, go. Okay, mao na ang nahimo ni Jesus Christ. Pulong pa lang na, pulo man eh. Thanks to the power of the blood of Jesus Christ, it gives us boldness. Hebrews 10:19. It sanctifies, it cleanses us. Atong basahon niya, kanini ang atong gibasa karon. Hebrews chapter 10 verse 19, go. Hebrews chapter 10 verse 29, go. Of how much sorer punishment suppose ye shall ye without worthy, who hath trodden under your foot the Son of God, and hath founted the blood of the covenant, wherewith was sanctified by the holy king, and hath done in spite of the Spirit of grace. Okay, ikaupat na niya itong basa. 1 John 1:7, go. But if ye walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
Okay, thank you. Pausa na lang. Thanks to the power of the blood of Jesus Christ, it washes sins away. Then it overcomes the accuser. Kanang duha na lang, kanang duha. Okay. Revelation chapter 1 verse 5, go. From Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, and the he who loved us, and washed us from our sins in his own blood. Revelation chapter 2 verse 11, go. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith to the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Okay. So, siguro karon makatuo na mo, kamo siguro ug kamoy maminaw ug maayo kay mawali. Unya dili mo hisgot basing dugo ni Jesus Christ. Doon na gyud mo'y lahi nga hunahuna siguro para sa nako. Kay sa ato lang gitun-an karon, dunay gahom ang dugo ni Ginoong Hesus. Dili lang usa ka bersikulo, pertindighan ang bersikulo gisulti sa Ginoo ani niya siya. Kanini ang lang daan, 11 na ni daan ka bersikulo. Di pa ka makumbinsi na siya. So mao ni ang last slide na to. Atong kanta. Have you been to Jesus for the cleansing power? Questions ni ha? Mga question eh. Have you been to Jesus for the cleansing power? Number 2. Are you washed in the blood? Kamo ko ni kanta kanebe. Sugod sa primero. Ready? Sing. Salamat. Wala, mao na mga igsoon, mga pangutana ni nga matag usa ka nato motubag sa atong kaugalingon. Tubag sa atong kaugalingon. Are you really saved? Are you really saved? Kinahanglan tubagon nimo. If you were to die today, kung pananglitan pag human diri mamatay may gyud tao. If you were to die today, do you know for sure that you would go to heaven? Sigurado ba ka nga moadto sa langit? Salamat atong nag-amen. Jesus died to set you free from your sins. If you will trust Him by faith in His blood, He will save you, luwason ka, and give you eternal life. Do you have the evidence of the new birth, of this new birth? Do you remember the moment you pass from death unto life? Are you sure that you are saved today? Nindog ta, mag-abot ta. Amahan mo langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa imong presensya. Salamat kay Ginoo sa bililhon nimong dugo nga daghan ang nahimo anang imong dugo dinhi sa among kinabuhi. Amahan mo langit nun, nining kahaponon, kung doon naman din dili pa sigurado sa ilang kaluwasan, amahan, akong gipangamoyo, kumbiktaha ang ilang kasing-kasing, Lord. Dili sila mahimong baptist, Ginoo. Ang amo lang, Ginoo, nga moadto sila sa langit kung unsa may mahitabo sa ilang kinabuhi. Dios nga langit nun, akong gipangamoyo kanimo, lihukang ilang kasing-kasing, amahan. So, dining kahaponon, akong extend kanang invitation. Kung naa dinhi gusto ka makabaton o kinabuhing walay katapusan, muadto ka sa langit kung unsa may mahitabo sa imong kinabuhi, dawata si Jesus Christ, tuhoy ang dugo ni Jesus Christ. Naabay mo tuo, ipataas lang imong kamot. Naaba, ato mga bisita. Ato mga bisita, naaba. Okay. Pataas lang kamot, pataas. Okay. Number 1, number 2. Ikaw, number 3, number 4. Napa? Napa diri? Okay, salamat. Ipaubos na. Amahan mo langit nun. Salamat kayo sa imong conviction sa ilang kasing-kasing, amahan. Akong gipangamoyo kanimo, Ginoo, nga patubuan ning pulong sa ilang kasing-kasing, amahan. Nangamoyo ko kanimo, Ginoo, sa imong grasya o kaluoy. Akong gipangamoyo ang matang usa, you can sit it down there, pwede ka mulingkod, pwede ka muluhod, pwede ka maari sa diri sa pulpit. Then pakistorya sa Ginoo, pasalamati ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nimo,
pasalamate ang dugo ni Jesus Christ o tungod ka ikaw anak sa Ginoo, pangayo sa unsay kinahanglanon nimo sa Ginoo nining kahaponon. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat sa upat kakalag amahan nga may dawat kanimo niini nga kahaponon. Salamat kay sa bililho nimong dugo. Ug amahan isip mao imong gitugyanan ani nga grupo sa mga katawhan. Ako Ginoo nagampo diha kanimo nga ikaw nga among Dios makagagahom nga nagpaagas og dugo diha sa cross, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo gamhanan maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, akong ipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug muhatag sa matag usa ug kalinaw. Amahan na malingit no nining katapusan mga adlaw, lig-una Ginoo among pagtuo diha kanimo. Ug amahan sa makausap pa, salamat sa matag usa nga niya karon. Salamat Ginoo katong nagabiyahe ni sila uban kanamo, katong dunay kasubo silang kasing-kasing, lipaya sila amahan. Dios nga langit nun, bisan sa among pagpamauli karon Ginoo, uban ni ang matag usa ug amahan, salamat kayo sa matag usa nga nag-support financially aning bulhatuna amahan. Nahibalo ko Ginoo, ikaw magapanalangin kanila. Kini among pag-ampo, pangaliw po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay? Okay, salamat sa matag usa. Amen. Salamat sa presensya sa matag usa. And don't forget that every Wednesday at a service there is a church at around 7 p.m. If you could come, we'd be happy to give you sa Matagusa. And church, padayon tagampo alang sa mga kauban nga wala diri karon, nayuban nagbiyahe, nayuban nag-eskwela sa Lagyo. Amen. We pray na ton travel sa tuang song leader this tonight, no? Going back to Zamboanga. Safe travel niya. And don't also forget no nga to include in your prayers ang board exam nilang Nissan, no? Positive result. And also special prayer na to lang Charles Kenneth Mantos sa iyang bar exam. Amen. And atong mga kauban nga nag-ieskwela sa Lagyo, silang Sister In, and also si Lang Mina, si Ading, and si Makmak. I-pray na to sila. Silang Kevin nga nasa Iligan. Let us continue to pray for them. And kung napa may gusto pa ampuan, atong tabangay nag-ampo diri sa church. Amen. Kayo galang sa itong pagtapos, akong hangyon na Matagusa, let us all rise. And atong hangyon itong song leader for our last song. Amen. Amen. Alang sa pagtapos sa itong panimbahon, mag-awit kita, and we're going to sing, Are You Washed in the Blood, Amen? And the first stanza already sing, Have you been for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His graces? Or are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Verse 2. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last verse. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. The verse now.
Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless as the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Okay, let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this afternoon. Salamat, Amahan, sa iyong mga anak nga nagsimba. Salamat, Lord, sa fellowship sa Matagusa. Salamat, Lord, sa mga bisita, as well as sa mga ningdawat kanimo, isip ilang bugto, personal nga maniluwas. Salamat, O God. Salamat, Lord, alang sa mga taong imong gipanggamit, alang sa kadaugan nini nga panibawon. Salamat for using our pastor, O God. We are praying, Heavenly Father, for the Holy Spirit nga sa kanunay, magahatag ka namo ganindot nga pagtulunan. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan. Help us, Lord, to be active and proactive, Ginoo Lord, sa among pagpangalaga diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa Matagusa, ipadangat, Lord, ang imong dakong kalipay, panalangin, grasya o kaluoy sa Matagusa. O sa lain na po nga simana sa mong kinabuhi, Amahan, I'm gonna pray, Lord, imong divine protection, magauban ka namo. We are praying, Lord, for your blessing, Lord, bisan pa sa mga kauban sa church, nga wala diri karon. Ang uban sa ila, Lord, nag-eskwela. Among gina-pray, Lord, nga ikaw magapanalangin silang pag-eskwela. Ang uban sa mga, Lord, wala makasimba tungod sa ilahang pagtrabaho. Among ginapangamuyo, Lord, nga ikaw, Lord, magaprotect kanila o magabless kanila sila mga trabaho. We are also praying, Lord, alang sa mga kauban nga magatake o nakatake o board exams. Hatagi po silang dakong kadaugan, Brother Nizan, and also, Lord, si Ken Amahan, Charles Kenneth Mantos, sa positive results sa ihang bar exam. We are also praying, Heavenly Father, bisan pa sa among song leader, Lord, nga magabiyahe karon to Zamboanga City. We are praying, Lord, for your divine protection upon him. And we pray, the Heavenly Father, alang sa Matagusa, bring us safely home, O God. And among ginapangamuyo, Lord, ang fruit sa Holy Spirit, Amahan, nga ikaw magapanalangin. Bisan pa, Lord, sa nagdawat kanimo karong kahaponon, nga among ginaampo kanila, nga ikaw, Lord, magapatubo, Lord, sa pulong diha silang kasing-kasing. And among ginapangamuyo, Lord, nga ikaw magabless kanila. Kining tanan, Amahan, among ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Dios sa walay kang turan. Amen.